Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong bagong nilabas na survey ng SWS. Apo, nakalagay kasi dito mga kababayan na 68%. Ayan mga kababayan 68% po ang bagong survey ngayon ang naniniwala na dapat ay gusto harapin. Na dapat harapin ni Sara ang impeachment mga kababayan. 68%. Ayan babasahin natin mga kababayan mula sa Philippine Star. Ayan Philippine Star mga kababayan. Ayan Babasahin lang natin Umabot sa siyam sa 10 katao. Ibig sabihin, sa 10, siyam ang gusto na harapin ni Sara ang impeachment. Ito, umabot sa siyam sa 10 katao o nasa 68% ng mga Pinoy ang gustong harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya at linawin ang kanyang pangalan mula sa aligasyong korupsyon batay sa latest social weather station SWS survey mga kababayan. Alright? So, ito po ang bagong labas ngayon mga kababayan na survey. Kaya yung survey na yan na ipinalabas nung nakaraan araw lang na binatikos ng mga congressman. Alright? Na 50% ang ayaw, di umano sa nilabas nilang survey, 50% ang ayaw na dapat wag ma-impeach si Sara. Mga kababayan. Anong survey na to? Bakit may nilabas dito na survey ngayon, mga kababayan? 68% ang naniniwala na dapat harapin ni Sara. At 20% naman mga kababayan ang mga Pinoy na nagsasabing dapat lamang harapin ang impeachment, mga kababayan. At 7% ay naniniwalang dapat iwasan. Itong 7% na ito mga kababayan, ito po yung mga DDS. Diba? Ito po yung mga DDS ang naniniwala na dapat iwasan itong impeachment. Sila lang po. Ibig sabihin, kukunti lang kayo mga DDS. 7% lang pero siyempre, sasabihin nyo naman, naniwala naman kayo sa survey na yan. Wala, yan talagang batayan ng taong bayan Hindi man ma-perfect, pero maliwanag naman na konti, malapit-lapit, di ba? Katulad niya nung nakarang eleksyon. Bago mag-eleksyon, di ba? Pasok lagi yung mga alyansa. Pero yung mga dilawan o sila Marcolita ay hindi nakakasama sa survey na yan, mga kababayan. Sino bang hindi nakakasama sa survey palagi? Tulad nila Marcolita, nasa kulilat yan. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Amy Marcos, at saka si Camel Villar. 5 po mga kababayan ang hindi nakakapasok palagi sa survey. Pero nung matapos ang eleksyon ay panalo na sila. 'Di ba? Nanalo po sila mga kababayan. Kaya siyempre, ang sasabihin nyo dito dahil nakalagay na nga dito sa SWS na 7% lang ang ayaw na ma-impeach si Sara. Ito po yung mga DDS mga kababayan. 'Di ba? Maliwanag po 'yan. Napakaliwanag din dito na 68% ang naniniwala na dapat harapin ni Vice President Sara. Kung 68% yan mga babayan, ano pang ginagawa mo dyan, Chis Escudero? Di ba? Ako tatanungin nyo ito. Total, ordinaryong tao lang naman ako. Ako mga kababayan ay naniniwala na dapat harapin ni Vice President Sara ito. Gustong-gusto ko talaga malaman kung paano at saan
paano ginastos at saan napunta ang 125 million at kung paano naubos lamang po ito ng 11 days. Gustong gusto ko talaga yan malaman kasi napaka-imposible yan. Para sa katulad ninyong mayayaman ay baliwala yan. Kasi nakita nyo naman yung mga balita dyan, di ba? Itong si Congressman Binetes, di umano na nagregalo ng 400 million halaga na mansion kay Ivana Alawi. Ibig sabihin, ganyan lang po kaliit para sa inyong mayayaman ang milyon-milyon na halaga. Pero sa mga katulad naming ordinaryo na nagpakasando lang, kasi wala kaming pambarong, pambili ng barong, wala kami pambili ng Amerikano, wala kami, nangingitim kami kasi hindi kami naka-aircon palagi. Mas kontento na kami sa electric fan. Para sa amin po mga ordinaryong tao, napakahalaga po niyan. Gusto namin malaman yan mga kababayan. Kung saan napunta ang 125. Hindi lang yan mga kababayan sa kabuuan ng confidential funds ni Sara na umabot po ito ng 600 million lahat-lahat mga kababayan. Ang dapat niya po ipaliwanag dyan. Kung paano niya talaga. At saka itong mga nasasangkot dito ng mga pangalan na ngayon ay puro artista na. Puro mga artista na ang nasasangkot dito mga kababayan. Diba? Kaya mahalaga po ito sa taong bayan talaga. Kaya naniniwala ako, isa ako kasama dyan. Kasama ako dyan sa naniniwala na dapat harapin ni Sara yan. At nananawagan din tayo siyempre sa Senate President na si Chis Escudero. Baka may binabala ka dyan na i-delete tactics yan para hindi matuloy ang impeachment ay diyan ka po nagkakamali. Hindi po yan papayagan ng taong bayan. Alright? Sana matuloy yan. At hindi lang naman ako, hindi lang kayo, hindi lang sila, hindi lang ako ang naniniwala na dapat matuloy ang impeachment. Kasi ultimo mismo, ang ating Vice President, nagsasalita na po mga babayan na gusto niya rin na matuloy ang impeachment para ipaliwanag niya sa taong bayan kung saan napunta ang pera na yan. Narito, mga babayan, ang kanyang paliwanag ng ating Vice President Sara Duterte. Pasok! 47th birthday ngayon ni VP Sara at kahapon matyagang nagtipon ng Duterte supporters sa labas ng ICC Detention Center para batiin siya. No comment ang bise sa tangkang pakikipag-ayos ni PBBM sa pamilya niya dahil may mas mahahalagang bagay daw na kailangang tutukan. Hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Sa kabila ng napipintong impeachment trial, thankful daw siya sa magiging opportunity para makapagpaliwanag at malinis ang pangalan niya. Agree siya sa resulta ng latest SWS survey kung saan lagpas 80% sa respondents ang nagsasabing dapat harapin niya ang paglilitis. Kaya lang, nausog ang dapat sanay presentation ng articles of impeachment laban sa bise na mula June 2 ay magiging June 11. First step ito bago mag-convene ng impeachment court sa Senado. Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Nakabisita na rin si VP Sara sa kanyang amang si FPRRD at nasa maayos na kalagayan naman ito. Alam na rin daw ng kanyang ama na kasama niya sa Hague si Senadora Amy Marcos pero di pa pinapayagan ng presidential sister makapasok sa ICC.